Kita ra ang atong screen, bro. Kita ra? Kita ra, bro. Okay. Okay, klaro. Sige. So, dirita na hunong last time. So, shift na ko sa tinagalog. So, dito tayo natigil last session, no? Yung part pa rin to ng the seventh commandment, thou shalt not steal. So, to give a little recap, the seventh commandment is not just about stealing. It is the commandment covers everything about justice or justicia. So when you say justice is giving the right thing, no? The goods, the things that is due to the person. Ibibigay mo sa kapwa mo kung ano yung nararapat para sa kanya. So, yun ang justice. So, bibigay mo sa kapwa mo para sa kanya, ibibigay mo sa Diyos kung anong para sa Diyos. Nung sinabi ni Jesus, give to Caesar what belongs to Caesar, give to God what belongs to God, he was talking about justice. No? Okay. So, mention natin na yung pangungutang na hindi natin kayang bayaran, lalo na sa mga hindi naman natin needs, yung mga wants lang natin, no, is also already included in the seventh commandment. No? A person who incur debts which he know he cannot pay, a not uncommon sin in this age of living beyond one's means. So yung living beyond our means, no? Nabubuhay tayo kahit hindi naman natin kaya, kahit hindi naman tayo kailangan itong mga damit, bag, appliances, or mga kagamitan, no? Nakakautang-utang tayo dahil sa ating mga luho. Yan ay kasalanan. Catechism 2409, even if it does not contradict the provision of civil law, meaning kahit hindi against the law, no, sa ating batas sa lipunan, kahit hindi siya labag sa batas ng lipunan, pero kinuha mo, kung ibig sabihin nito, kahit nakalusot ka sa batas ng ating lipunan, ng gobyerno, pero may kinuha ka na unjust, no? Pwede itong trickery or fraud, no? Panlalamang, keeping the property of others is against, ano. So hindi ibig sabihin legal ang ginawa mo, sabihin mo legal naman 'to eh, no? Hindi naman ako hinuli ng pulis. Wala naman ako nilabag sa batas. Pero kahit maraming mga ginagawa natin na hindi pa sakop ng saligang batas. Pero sa batas ng Diyos, kasalanan na. So, wag nating gawin na batayan ang batas ng tao lamang. Importante ang batas ng Diyos. Kasi kahit hindi ka nakikita ng pulis, nakikita ng hindi pa nagawa ng batas yan, sa mata ng Diyos, nanlalamang ka na. No? Yung deliberate retention of goods, no? Hindi sa'yo, pinahiram lang sa'yo, pinagamit lang sa'yo, hindi mo isole, no? Yung mga nawala, hindi mo isusole, hindi mo sinabi na ito may nawala, tinago mo lang, no? Tapos panlalamang sa business, no? I-discuss natin yan kung anong mga klaseng panlalamang sa business. Unjust wages, yung mga kulang-kulang na inustisya na mga sahod, sweldo sa mga tao, yung hoarding, no? Para tumaas yung presyo, forcing up prices, taking advantage of ignorance. For example, sa tindahan,
nasuklian ka ng sobra. Alam mong sobra, ignorance ng cashier, hindi mo sinoli, hindi mo sinabi. Or kaya, nag-order ka sa restaurant, tapos hindi mo siya in-order, binigay sa iyo, ang dami, kinain mo, kahit alam mong hindi, tapos ang nakabayad yung waiter. Kasi nagkamali ang waiter sa iyo nabigay, kinain mo, eto, swerte ito, grasya, bakit ko pa ito tatanggihan? Hindi sa iyo yan, dapat sabihin mo hindi sa akin to, baka nagkamali, baka sa ibang table. Ang magbabayad niyan, waiter or yung iba. No? Or tinitake advantage mo ang kahirapan ng iba, yung hardship of another. No? So yan, sakop ng 7 commandment. So pag sobra ang sukle, sabihin mo talaga, hindi yan blessing, hindi yan swerte. Ano yan? Temptation galing kay Satanas yan. Depende sa iyo kung i-declare mo or hindi. No? Pag hindi mo dineclare, yun, bagsak ka sa tentasyon. Okay. Ito pa. No? The following are also morally illicit. Speculation in which one contrives to manipulate the price of goods. Yung magkokontsaba yung mga businessman, lalo na sa mga sa stock market, i-manipulate niya ang mga presyo ng bigas, presyo ng gasolina, yung mga malalaking mga tao, politiko, ano sila, no? Magkokontsaba para tumaas. Yun, mga, at saka ano pa, corruption, lalo na sa para ma-influence, bibigyan ng pera or pressure or pabor para ang judgment ng nasa gobyerno na yung desisyon mapabor sa isa, hindi para sa common good ng lahat, no? Para sa mga pansariling interes. Ito, klaro, nangyari dito sa atin yan, sa Osamis, no? Appropriation, galing to sa katikise mismo, appropriation and use for private purposes of the common goods of an enterprise. Yun. So, yung korte, i-manipulate mo, susuhulan mo para yung paboran mo para ma-appropriate yung mga private property ng iba. And then, kagaya din ng yung trabaho natin. Pag hindi natin ginalingan ang trabaho natin, work poorly done, no? Sinilduhan tayo tapos hindi natin ginalingan, magpapatamad-tamad tayo, at kahit sa business natin or sa profession natin as a teacher, as a doctor, as a nurse, work poorly done is already a sin against the 7 commandment. Parang may talent naman tayo, hindi natin ginalingan kasi yung customer wala naman tayong nagbabantay sa atin at saka hindi naman mayaman o ganon. Tax evasion, yung hindi pagbabayad ng tax, no? Ang panggugulang, panlalamang sa tax ay kasalanan. Give to Caesar what is supposed to for Caesar and give to God. Ang pamimeke ng cheque, invoices, mga resibo, pamimeke is a sin against the 7th commandment. So, kung mag-aaralan tayo ng katikismo, dami tayong malalaman na akala natin dati okay lang. So, kaya importante talaga, no? So, ang pamameke ng cheque, pamameke ng mga resibo, delivery receipts, mga ganon, it is stealing, sin against 7 commandment. Ano pa? Excessive expenses and waste. Parang stealing na rin yan. Parang order ka ng order, tapos itatapon lang kasi yung mga tubig, yung irresponsible using of natural resources, pag-aaksaya ng tubig, kuryente, pagkain, tatapon, marami pang sanang makakain yan, is against the 7th commandment. Yun. So, it depends. Mortal sin or venial sin, it depends on the damage you've made, no? Yung sa office, sa gobyerno,
Kasi may maraming supply. Mag-aaksaya kaya ng papel. Maaksaya ka ng ballpen. Iuwi mo yung mga ballpen sa mga papel. Kasi ano, pag hindi sa'yo, sabihin mo, ay, lahat naman gumagawa niyan, hindi, sayang naman. Ako lang ang kawawa kasi hindi ginagawa ng mga iba. Kahit ginagawa pa yan ng iba, ang tanong, sa'yo ba yan? Pag hindi sa'yo, hindi yan sa'yo. Kahit ginagawa pa ng lahat. No? So, ang Diyos na nakakaalam kung venial sin or mortal sin yung ginagawa mo. Hindi mo naman malalamangan ng Diyos. Kahit pa makonvince mo pa yung ibang tao na walang kasalanan ka o konti lang, ang Diyos hindi mo malalamangan. Alam niya kung anong ginagawa mo. So, ang pag-aaksaya, sakop ng 7th commandment. No? Animals. Catechism 2417, sabi dito, God entrusted animals to the stewardship of those whom He created in His own image. So tayo were created in His own image. Binigay niya sa atin yung mga animals para stewardship. Tayo ang mag-dominion, tayo mag-take care. No? So it is legitimate, hindi kasalanan, pag ginamit natin ang animals for our food, clothing, for maybe domesticated to help man in his work and leisure. Hindi siya kasalanan. Pang medical scientific experimentation, hindi kasalanan. No? It is morally acceptable. No? Pag morally acceptable yung kaniyang mga experimentation, if it remains within reasonable limits and contributes to caring for or saving human lives. No? Yun. So magiging kasalanan lang siya pag abuse of power na. It is contrary to human dignity to cause animals to suffer or die needlessly. Yung kukunin mo yung mga sungay ng mga karabao o mga elepante, tapos puputuin, pabayaan mo lang mamamatay sila, yung mga skin nila, papatayin mo lang, na dahil lang sa profit, no? Tapos tinotorture mo yung animals, they don't need to die, and then you kill them, it is sin against the 7th commandment. Okay, sakop siya sa 7th commandment. It is likewise unworthy to spend money on them that should as a priority go to the relief of human misery. One can love animals, one should not direct to them the affection due only to persons. At saka yung ano naman, yung sobra-sobra namang pagmamahal sa mga animals, no? Makasalanan din. Yung itutulong mo sa kapwa mo tao, pero ginugugol mo sa paggastos mo sa mga animals mo, sa mga pets mo na sobra-sobra, no? One can love animals, but one should not direct to them the affection due only to person. Yun. Pag nasobrahan din, kasalanan din. Okay? Okay. Ano to? Ang pag-damage ng property ng kapwa natin, gagasgasan mo yung kotse kasi galit ka, sipain mo, yung mga sa panahon ngayong COVID, yung mga tanim, mga halaman, no? Sisirain mo, bubunutin mo. 'Yon. It is sin against 7 commandment, parang stealing na rin 'yan, no? Damage or destroy another's property deliberately. Sakop siya ng 7th commandment. Okay? So, remember that. Then, there is the sin of cheating. Depriving another of what is his by deceit, by fraud. So, ano mo siya? Ano ngayon cheating sa Tagalog? Panlalamang. Yun lang alam ko, no? Nanggugulang ka, no? Cheat. Pandaraya. Pandaraya, yun. Pandaraya. Grabe, natagal kong Tagalog ko. Hina-hina na talaga. So, nandaya ka, no? Dinaya mo ang kapwa mo.
So that is sin against 7 commandment. Alam mo na yan, hindi self-explanatory na yan. Kayo na magbigay ng example sa isip nyo kung anong klaseng pandaraya. Ang daming klaseng pandaraya, no? Sa kontrata, no? Sa mga pagbibili, pagtitinda, no? Yun. Ako Sa kayo na pinipray. areglo, mga ganon. Ito, example ng pandaraya, no? Ay, taon siya ni mo good. To this category belong such practices as short wait. Yun. Yung bibili ka sa tindahan, kulang ang timbang. No, yun. Be careful, baka maimpyerno tayo. Kulang yung timbang. Pag tinanong mo, sakto na yung timbang, tapos tatawa na lang yung tindero. Sabihin niya, bibigyan na lang kita ng ng extra. Oh, yun. Yun pala nang dadaya na. Short change. Ano yung short change? Yung kulang yung sukli. Oh, kukulangan mo yung sukli. Tapos yung yung quality ng mo, sabihin mo, like for example, kabilya. Sabihin mo 10 mm pero hindi pala 10 mm. 9.5 or 9 mm. Substandard, sabihin mo standard pero substandard pala. No? Yung yung harina mo, may mix na mga hindi pala pure harina, may mga mini-mix ka para yung bigas mo, sabihin mo mamahaling bigas tapos hahaluan mo ng NGA, NFA. Yun. Para madadami ang mo. Yun. Nakakatakot na mga gawain, makakalamang ka, mandaraya ka, pero ang kaluluwa mo delikado. So, yun, dapat malaman natin. Kasi akala natin maliliit na lang na bagay. Ano pa? Misrepresenting merchandise. Like for example, ito. Bibenta niya yung kotse. Yung second hand. Sabihin, may sira ba? Sabihin mo, wala. Good as new. Pero alam mong may sira na. Yun. Kakasala ka niyan. No? In fact, salesman in general needs to be on their guard against this. Tapos, sobra-sobrang ginansya. Selling at exorbitant profits. Pwede tayong maginansya. Pero pag sobra na talaga, grabe na talaga ang tubo mo kasi alam mong kailangan ng tao, nagtitake advantage ka dahil ng in-demand siya ngayon, yan, kasalanan din yan. Tapos, alam mong peke na pera, ibabayad mo pa rin. Dapat i-report mo yung peke na pera. Counterfeit money. And then selling worthless stocks. Ano to sa mga stock markets to, no? And then yung mga get rich quick schemes, yung mga aman-aman, no? Yung mga kahit nga lending, no? May lending naman na reasonable, pero may lending yung mga 5-6, yan. Kasalanan sa 7 commandment yan. Yung mga grabe yung mga ginansya na yung nangungutang malulubog na sa interest. Yun. Yung napapansin ko lang yung mga nagpapalending parate, tinutubuan ng cancer. Ewan ko lang kung napansin niyo yan. Yung mga nagpapalending, bilis talaga magyayaman yung mga nagpapalending ng mga malalaki ang tubo. No? Usually, tinutubuan ng cancer. Ewan ko lang kung napansin niyo yan. No? Okay. It is a form of cheating for an employer to underpay his help, refusing them a living wage simply because a plentiful labor market makes it possible for him to be able to say, if you don't like it here, then get out. Yung mga mahihirap, na sila, yung kapit sa patalim na lang, kahit ang hirap-hirap na sobra-sobra ng oras, yung minimum, mababa ka pa sa minimum wage, okay lang yung kung naghihirap ka rin.
yung business mo naghihirap pa, nag-i-start. So, areglo kayo na konti lang muna ang sweldo mo kasi nag-start pa lang. Pero iba din yung malaki ka na, yung negosyo mo, kaya mo namang bayad ng ganon. Pero kasi alam mong kapit sa patalim yung trabahante, wala na siyang mapupuntahan, binibigyan mo lang siya ng konting sahod. Kasi ang rason mo sa isip mo, kung umalis ka, hindi naman sasakit ang tiyan ko. Alis ka lang kasi marami namang papalit sa'yo. Marami naman naghahanap pa ng trabaho. Hindi lang ikaw. So, pag ganyan ang rason mo sa isip mo, yung underpay, cheating his minimum wage, nako, ano yan? Included yan sa ano? Sin that cries out to heaven. No? Apat yung mga sin that cries out to heaven. Isa yan ang mga taking advantage of laborers, no? So yung iba, yung mga tindahan, grabe yung ilang oras yung trabaho tapos konti-konti lang. Tapos wala silang pakialam, aalis ka. Sige, alis ka lang, marami namang papalit, no? 'Yun. Malaking ano 'yan. At saka baka makalimutan ko about yung corruption, no? Sa corruption, yung nagtatrabaho ka, for example, government office, magpapapipirma yung mga mahihirap, lalo na pag mahihirap yung mga inaagrabyado mo, grabe talaga kasalanan. Doble-doble talaga ang kasalanan mo pag mahihirap ang inaapi mo. Yung pababalik-balikin mo kasi wala pa si nag-lunch break o kahit wala kayong lunch break or may nagpunta pa yung mga government officials na pinapabalik-balik, layo-layo ng pinanggalingan ng tao. Oh, so wala dito, balik ka na lang, balik. Kahit kasi ang rason, tinatamad ka lang or minsan ang rason, hindi mo type yung mukha niya, suplada para sa tingin mo, pabalik-balikin mo siya. Kahit pwede naman. Or nagbulakbol ka, umuwi ka pa sa bahay niyo, or hindi siya nagbigay ng padulas. Hindi siya nagbigay ng padulas, pinapabalik-balik mo. Grabe ang utang mo sa Diyos niyan. Sisingilin ka ng Diyos. No? Laking kasalanan yan. Okay. It is unjust not to pay the Social Security. Nandito to sa Katikisem, 2436. It is unjust not to pay the Social Security contributions required by legitimate authority. So, sabi ng batas, kunan mo ng Social Security yung mga trabahante mo. No? Hindi mo kinunan. Tsaka minsan, kinakaltasan mo. No? Tapos, hindi mo pa nire-remit. Yung iba, di ba, narinig mo, mga balita, kinakaltasan sila ng employer nila tapos nung magkasakit na sila, kailangan nila mag-loan. Wala, hindi pala nagre-remit. Dinadaya pala. Nako, grabe yan. Grabe yung kasalanan yan sa Diyos, no? Oh, under the 7th commandment. Okay, para sa mga trabahante, yung mga sinesweldohan, pag ikaw naman ay sinesweldohan, tapos patulog-tulog ka lang, you're cheating the employer's wages na binibigay sa iyo. It is a sin. It's just like stealing. You're stealing the money of your employer, no? Becomes guilty of sin if they deliberately waste an employer's time or materials and fail to give a fair day's work for a fair day's wage. So, pwedeng nagtatrabaho ka pero tinitingnan mo lang yung amo mo. Kung wala, hindi ka naman magtatrabaho ng maayos. Mabagal-bagal, kagaya ng mga panday, no? So kung walang porma nakatingin, opo, maninigarilyo, magbabaid-baid ng kanilang mga kuan diyan, kung anong gagawin, no? O kahit hindi mga panday, mga helper ba o office workers ba, 'yon, tumitingin. Kahit hindi ka makikita ng boss mo, ang Diyos, nako, ang mata ng Diyos, kita kahit saan ka pa magtago. Alam niya kung ano nasa puso mo. Kung nanggugulang ka, nalalaman ka, nang dadaya ka. Okay? Nako, public officials. Ito.
are another class of persons who need to be especially mindful of the seventh commandment. Public officials are chosen by the citizens and paid by the citizens to execute laws and administer public affairs in an impartial and conscientious manner for the greatest good of all. Na kapag hindi mo ginampanan, laki talaga. So, pag gusto mo maging public official or government employee, lalo official, pag sa tingin mo hindi mo kayang gampanan, huwag ka na lang pumasok. Kasi grabe ang judgment ni God sa mga public officials. Napaka-stricto. Napaka-stricto. So pag delikado ka talaga, mas grabe ang judgment ni God sa mga public officials na dapat gagawin nilang tungkulin nila, pero nagpapasuhol sila o sariling pang-interest nila, their corruption, they are yung mga kahit legal pa sabihin mo sa gobyerno yung SOP, nako, tumatanggap ka ng SOP, ano pa rin yan sa mata ng Diyos. Kaya sa mata ng Diyos, pagnanakaw pa rin. No? So, sin against the seventh commandment. Very, very dangerous of your soul. An official who accepts bribes, no? However sweetly the bribes may be disguised, di-disguise nila yan, hindi naman bribe yan eh. Ano na yan, pahalipay or gift. Hindi nila tatawagan na bribe eh, kasi matatakot sila pag na-bribe, no? Sabihin nila pahalipay or pang-snacks on sa panadiha, no? Para political favors, no? Is betraying the trust of those who have elected. Parang lalo na ngayong panahon na very common na parang gano'n na talagang pang ginagawa. Kahit lahat gumagawa niyan, common na yan sa mata ng Diyos. Hindi yan para sa iyo, hindi yan para sa iyo, no? He sins against the seventh commandment, as he also would sin who would demand a kickback from the salaries of the lesser office holders. Lalo na yung mga security guards, ang konti-konti na lang mga natatanggap, mga contractual kasi kinukuhaan pa ng mga supervisor, no? Mga salaries ng mga sundalo, yung budget nila, bala, media, sapatos. Sila na lang bumibili ng mga sapatos nila kasi kinokorrupt ng mga general. Yung iba, so, grabe. So, masarap ang buhay mo ngayon, nakatira ka sa mga mansyon, naglalaro ka ng golf as a general, pero pagkamatay mo, susugba, no? Sugba yung kalag mo sa impyerno. So, happy tayo ngayon, pero sa kabilang buhay, lago tayo kay Lord. Okay, ito pa. Maraming hindi nakakaalam nito. One is the receiving of goods which we know is to be stolen. Whether the stolen goods are given to us freely, kahit binigay pa ng free, kahit di mo pa binili, or whether we pay for them. Tapos may strong suspicion ka na yan ay ninakaw. Like cellphone, mura-mura iPhone. Bibenta sa'yo ng 1,000 iPhone. Duda ka, gulong, camera, cellphone, ano pa dyan. Pag ikaw ay bumili at saka kahit binigay sa'yo yan, tinanggap mo yan, ay nakakasala ka ng seventh commandment. No? One is pag bumili ka ng nakaw. You will share the penalty from God of the one who stole it. So, pag may duda ka, huwag mong bilhin because you are encouraging him. Kasi yung mga magnanakaw, pag wala silang mapagbibintahan, hindi naman sila makakapagnakaw. So, ikaw ay kasabwat ng magnanakaw pag binili mo. Okay? In the eyes of God, the receiver of stolen goods become equally guilty with the thief. O tiaw mo na, no? You are equally guilty with the thief if you buy or receive a gift from the thief. No? Pero pag inosente ka talaga, hindi mo talaga alam, excuse ka. Pero pag may duda ka, pwede ka namang
Iba din yung magpa-inosente ka, hindi ko alam pero may duda ka pala. Hindi mo naman maano ang Diyos eh, no? Alam ng Diyos kung anong nasa puso mo. Okay, kasalanan ba ang pagsusugal? Yung mga baraha, ano? Sabi dito, game of chance, card games, wagers, no? Hindi siya automatic kasalanan. Okay? They are not themselves contrary to justice. Hindi siya automatic kasalanan pag naglaro ka ng mahjong, pag naglaro ka ng baraha. Hindi. They become sin, nagiging kasalanan lang siya pag when they deprive someone of what is necessary to provide for his needs and those of others. Nagiging kasalanan lang siya pag yung pamilya mo walang nang makain kasi sinugal mo. Yun, laking kasalanan na yun. Pero yung magbabaraha kayo sa bahay, kayo-kayo, tapos piso-piso lang, yung pang pastime lang ba? Pero pag ginawa mo na talaga siyang panghanap buhay, yung sweldo mo, itataya mo, hindi ka na makakapakain sa asawa mo, na wala yung sweldo mo, natalo sa sugal, nako, ang laking kasalanan yan. At saka, delikado rin pag nagsugal ka na ginawa mo siyang habit na kasi gambling, the passion for gambling risks becoming enslavement. Oh, yun. Magiging slave ka na sa gambling. Nakaka-addict ang gambling. No? Nakaka-addict ang gambling, delikado. So kung mas maganda ay iwasan na lang. Pero kung yung magmadyong kayo sa bahay, yung piso-piso kayo, okay yan. Hindi siya automatic na kasalanan ang mga card game or game of chance like lotto or mga sweepstakes. Game of chance. Hindi siya kasalanan. Okay. It is a sin also to keep found articles. Nakakita ka ng diamond ring. Nakakita ka ng wallet, bag, may pera. At saka wala kang ginawa na reasonable effort to find the owner. Tinago mo, ginastos mo. Yun, kasalanan yan. Sin against the seventh commandment. No? Pag may nakita ka, lalo nang may malaking value, you will try your best talaga na makita mo ang punta ka sa radyo or punta ka sa pulis or gamitin mo yung utak mo. Huwag mo lang i-turn over na, kayo na bahala dyan. Eh kung yung binigyan mo, tinurn over namin, like mga pulis, may nakaano ka ng pulis na corrupt, eh di piyestahan nila yan. So, find a reasonable way na pahuhulaan mo kung anong laman, gagamitan mo ng, sige, ano yung laman nito, anong color, para ma-test mo talaga kasi siya talaga may-ari. So, punta ka sa radio o so anong announcement dyan sa Facebook o pag malaking mga, laki ang value. So, the extent of such an effort or inquiry and advertisement, advertise ka, pa-announce ka, so magdepend siya sa value ng article. So example, diamond or cellphone ba yan? Mamahalin or money, bag. So magdepende. Pero pag nakakita ka ng lapis, hindi mo naman yan kasi lapis, pa-announce ka pa. Magdepende sa value. No? Pag nakita ka ng eraser. Pero kung nasa classroom, kaninong eraser to? Sabihin mo. Pero pag nakita ka sa daan ng lapis, imposible mapupunta ka pa sa radyo tapos pa-announce ka ng kaninong lapis to. Hindi, yan. Very impractical na yan. So, pag nakita na yung example, nakita na yung bag na may laman ng pera, ang owner dapat may responsibility siya na i-reimburse ang nakakita ng kanyang expenses. Like, gumamit siya ng yung taxi, sinoli ng taxi mo yung bag mo. Yung gasolina niya at saka yung time niya na nasayang sa pagsoli ng pera mo, bayaran mo. I-reimburse mo. Or bigyan mo rin siya ng pabuya. Yeah, you are required to whatever expenses his inquiries have entailed. Yung bayad niya sa pag-announce, bayaran mo rin yan. No?
So hindi pwedeng thank you, yun lang. Oh, bayaran mo. Or kung pwede, bigyan mo siya ng pabuya kung kaya. Okay? Yun. So, pag tinago mo lang at saka ginastos mo, nakita mo yan, di yan sa'yo, kasalanan yan, pag nanakaw yan. Sin against the seventh commandment. Okay. May tanong. Paano daw ang isang kasalanan maging venial or mortal? Ano ba ka daw kalaki para masabing mortal siya or venial? Nasabi dito ni Father Leo XIII, we cannot measure moral evil with a yardstick nor compute it on an adding machine. So when someone asks how much of a theft does it take to make a mortal sin? So paano? So there is no quick answer. Ano ba kalaki dapat para maging mortal? So kung candy, siyempre baka binya lang, no? Candy lang yan. So ang sagot diyan, kung sino yung ginawan mo ng damage, kung sino ninakawan mo. For example, for an ordinary working man with a family to support, pag ninakawan mo siya ng isang araw niyang, for example siguro, pag ninakawan mo ang multimillionaire ng 350 pesos, baka binya lang. Pero pag ang isang tao, construction worker, ninakawan mo ng 350 o kahit 100 pesos lang, yung isang ordinary construction worker, mortal sin na yan. Kasi to rob or cheat him of the equivalent of a day's pay could easily be a mortal sin. So depende sa taong no? The gravity of sin or of dishonesty then is measured by the harm it does to the one who is deprived. Kung sino ang ginawan mo ng atraso, lalo ng pagmahirap. Because God has a preferential choice to the poor. No? So we can certainly say that it is a venial sin to steal a nickel. Nickel meaning sinsiyo, no? Mga 20 gustavos o mga piso siguro. But it is a mortal sin to steal $100 even if you steal from a millionaire. So pag malaki ng value, kahit mayaman pa yung ninakawan mo, mortal sin na yan. No? So, the conclusion is this. Hindi ka naman magkwenta-kwenta kung mortal, venial sin. Ang importante, we shall never need to ask, was it a mortal sin or a venial sin? Basta ang importante, for him who has sinned against justice, another obvious conclusion is to be sorry for the sin. Confess it immediately, make good the injustice, and do not do it again. So yun ang sa atin. Hindi tayo maging legalistic na, ay, maliit pa naman yung ginawa ko. So okay lang. No, pag sa tingin mo, may kinuha ka na hindi sa'yo, you ask forgiveness from God and resolve not to do it again. Okay? Now, which brings back to the question of restitution. Sandali lang ha. Yun. Meron pala nakalimutan. So kahit konti lang yung kinuha mo, for example, kumuha ka ng 10 pesos or piso, kahit candy lang kinuha mo, pero araw-araw kumuha ka ng candy, araw-araw kumukuha ka ng piso, naging 10,000 yan, mortal sin pa rin yan. Sabihin mo, ay, konti lang, piso-piso lang naman, o 10 pesos. Pero pag inaraw-araw mo yan, parati yan, pakindi-kindi lang, pag marami na, magiging mortal sin yan. Even small thefts can become mortally sinful if there is a continuous series of such steps within a brief period of time, which in the aggregate amount to a large total. Okay? So, punta tayo sa restitution. Ito ang hindi alam ng marami. Okay. This is very important. Restitution. No? What is restitution? The paying back of what we have gotten dishonestly. Ang pagsasaoli ng mga kinuha natin na hindi sa atin. Yun ang hindi alam ng iba. Akala nila mag-confess lang sila, mapapatawad na sila. True sorrow for sin. Sino to nasa picture? Si Zacchaeus, di ba? Yung umakyat. Ito ay nanlalamang to siya sa buwis, di ba? Bumisita si Jesus sa kanya. Yun.
The true sorrow for sins against the seventh commandment must always include the intention to pay back as soon as possible. So, yung mga ninakaw natin, isusuli pala talaga natin para mapatawad tayo. Hindi tayo mapapatawad kahit ano natin punta sa kumpisal, pag hindi natin sunuli yung mga hiniram natin na hindi pa natin sinusuli, yung mga ninakaw natin at saka hindi natin sinusuli, hindi tayo mapapatawad kahit mangumpisal pa tayo. Yun. Maraming hindi alam yan. Akala nila, confess na sila, okay na. Isusuli mo talaga. No? So, eto. Di ba pumunta si Jesus doon sa bahay ni Zacchaeus? Cheater siya ng mga tax, di ba? Sabi niya, if I have defrauded anyone of anything, I restore it fourfold. Isoli ko 4 times pa, sabi ni Zacchaeus. Anong sabi ni Jesus nung sinabi ni Zacchaeus yan? Now, salvation has come to this house. Doon pa sinabi ni Jesus, now salvation has come to this house because Zacchaeus is willing to give back. Lugi pa nga siya, di ba? 4 times. Sabi, no? Yun. Sabi dito, tandaan niyo to, sabihin niyo to sa mga kaibigan niyo. Without the sincere intention, no, to give back the thing that you have stolen, the sacrament of confession is powerless to forgive a sin of injustice. Walang power ang sacrament of confession na makapag-forgive kung wala kang sincere intention to give back what you have stolen. No? Yun. Mortal sin deserves. So, yung mga taong ayaw talagang isole kasi nasasayangan sila, if the sin, yung bahay mo, mansion, no? Galing sa nakaw yan. Pag wala ka talagang planong isoli yan, yung mga ninakaw mo, if the sin has been a mortal sin and the death of the cheater dies, namatay ka without having made any attempt at restitution, even when he could have done so, then he dies in a state of mortal sin. He dies in a state of mortal sin. Kahit mangumpisal ka pa. No? May isang tao na malapit na siya na mamatay, mayaman. Sabi ng mga anak niya, Tay, are you willing to give back yung mga pera natin, ari-arian natin na mga galing sa pandaraya or sa mga pangnakaw? Sabi, ayoko anak kasi mawawalan kayo ng mga mana, mawawalan kayo ng mga ari-arian. Sabi ng mga anak, willing kami mamulubi, Dad, basta makasoli mo lang. Ngayon, hindi anak, ayoko talaga kasi kawawa kayo. Is a true example by St. John Vianney sa isang tao. Hindi niya talaga, namatay na lang siya niya, hindi niya talaga sinoli. So, he dies in a state of mortal sin. He dies in. So, a person who does that has binarter niya yung eternal happiness niya in exchange for his dishonest gains. Binarter niya yung happiness niya dito para sa hell in the next. So, happy ka dito ngayon. Pero yung mga pera na pinundar mo sa mga ari-arian mo galing sa nakaw, galing sa corruption, dishonesty, and then you barter your eternal happiness. So, even venial sin, kahit mga maliliit lang na mga hindi siya mapapatawad pag hindi mo sinoli. Unless restitution is made. The person who dies with petty thefts, yung mga maliliit na pagnanakaw or fraud, unatoned for, will pay the price in purgatory. No? Yun. So, anong rules sa restitution, sa pagsoli? May rules. Tuturuan tayo paano ang fundamental principles ng restitution. First is the principle that restitution must be made to the person who suffered or the loss of his. So, siyempre, sa ninakawan mo, doon mo talaga isoli. Pero kung ang ninakawan mo, ang ginawan mo ng
pandaraya, panglalamang, ay patay na, isoli mo sa kanyang mga naiwang pamilya, no? To their heirs if he is dead. So doon mo isoli. And then, suppose that the person cannot daw, hindi mo na matrace kung saan na sila nakatira kasi malayo yun. Nasa Manila siya, andito ka sa Mindanao, hindi mo na talaga matrace. You tried your best. So even by diligent inquiry, kung sino mo naiwan yan, hindi mo na talaga mahanap. Send, ang principle ganito. So hindi mo sila mahanap. Hindi mo pwedeng pakinabangan ang bunga ng iyong dishonesty. Hindi mo pwedeng mapakinabangan. Ibigay mo talaga yan sa sa simbahan or sa charity. So if the owner is unknown or cannot be found, then restitution must be made by giving the illicit gains to charity. So ibigay mo siya sa mga charitable sa mga institution like Society of St. Vincent de Paul, sa mga charity or sa mga sa simbahan, no? Or sa mga donation sa mga nasalanta ng mga bagyo, ano, ganun. Pero hindi yung iba rin yung yung magnanakaw ka para ibigay mo sa charity, iba 'yon. Sasadyain mong magnakaw ka kasi para kang si Robin Hood. Magnanakaw ka, mangho-hold up ka, manlalamang ka kasi ibibigay mo sa mga mahihirap. Kasalanan 'yon. Ito iba 'to. Yung na-realize mo, yung nakaw mo, so kasi wala na talaga sila, hindi mo na mahanap, i-surrender mo to sa simbahan. Ang simbahan na ang bahala, no? Ang prinsipyo kasi diyan, hindi mo pwedeng pakinabangan yung mga ninakaw mo. Okay? Next. Pag alam mo kung sino 'yon, ang rule ay it is not required that the person making restitution expose his dishonesty or ruin his reputation to do so. He can make restitution anonymously. Hindi kailangan ikaw talaga ninakawan kita eto. Hindi, pwedeng anonymous. Pwedeng isoli mo by mail or through third party. Pwede mong sabihin, Father, pwedeng ikaw na lang magsoli nito. Ito ninakawan mo, may kaibigan ka. Pwedeng third party to protect your good name. Hindi kailangang i-expose mo sarili mo, no? Pwedeng pa-LBC mo, fund transfer mo, 'yon, anonymously. Anonymous pwede. At saka ano pa? Pag yung ninakaw mo, so kung naghihirap ang pamilya mo, wala kang makain, mamamatay sa gutom, pwedeng hindi muna isoli. It is not required that a person deprive himself or his family of the ordinary necessities of life in order to make restitution. So, wag mo muna isoli kung ang pamilya mo lang makain. Doon mo na kung unahin mo muna pamilya mo, pakainin mo muna, no? 'Yon. Hindi mo kailangang i-deprive. Next. Pero it is very wrong na bibili ka ng cellphone, bibili ka ng kung ano-ano dyan, hindi ka pa nakakapagbayad ng utang mo or hindi mo pa nasusuli yung mga mo. Pag may extra money ka na, hindi ka pwedeng bumili ng mga coat, new car, or no? O mga bagong cellphone. Unahin mo yung obligasyon mo sa pagsoli kung anong mga pinangdaraya o sa mga pinangnakaw mo. Okay? Ito pa. Example, nagnakaw ka ng baka or baboy or manok. Kukwentahin mo pa yung mga anak nun. Any profit that resulted sa kung nagkaanak sana yon, no? So, kukwentahin mo pa pala yon. Yung tubo nun sa mga ninakaw mo, ninakawan mo yun ng baka, kung nanganak yon, ano. So, kwentahin mo, included yon sa pag-sole. Okay? Another principle is that the article itself, which was stolen, if it was an article, must be restored together with any natural profit
resulted from the article. Like the calves, for example, from a stolen cow. Yan. Patutubuan mo pa kung nagkaginansya yan. Life is more important than property. Di ba, brothers and sisters? Salvation, ibig sabihin salvation is more important than property. It would be unreasonable to refuse to give to another what that other person needs to save his life. Okay. Those, sabi ni Saint Augustine, those who have appropriated the goods of others God will never forgive you when you do not do restitution when you can. Return what does not belong to you or make up your mind to burn in hell. Sabi ni Saint Augustine, pag hindi mo sinoli talaga ang yung ninakaw mo, be prepared to burn in hell. Sabi ni Saint Augustine. A person who has gained possession, nakuha mo yung lote mo dahil sa pangdaya, sa panlalamang, dinaya mong kapatid mo or tiya mo, dinaya mo, pinapirmas mo siya, gano'n, nakuha mo by fraud or trickery, will never be converted unless it is by a miracle of grace. Sabi mo, mag-confess na lang ako pag malapit ako mamatay. Gano'n. No. A person who has gained possession of anything by fraud or trickery will never be converted unless it be by a miracle of grace. Sabi ni Saint John Vianney, when one induces someone to steal and the thief did not return the stolen goods, the one who induced is obliged to do the restitution even when he did not derive benefit from the stolen goods. Ano ibig sabihin yan? Kung ikaw daw ang nagsulsul, nagtulak sa isang tao na magnakaw, ikaw na isa sa mga nagsulsul, nagtulak na nakawin yon, ikaw ay obligadong magsoli ng ninakaw kahit hindi pa ikaw nagnakaw. Kahit hindi ka pa nakabinipisyo sa ninakaw. Kung, for example, yung taong nagnakaw, hindi niya sinoli, ikaw ay involved sa pagtulak, sa pagsulsol, sa pag-impluensya na siya ay magnakaw, ikaw ay obligado magsoli ng ninakaw, magbayad ng mga napinsala. O, hindi lang nakaw, kahit pinsala. Pininsala, sirain mo yung kotse, ikaw yung isa sa mga nagtulak na sirain mo yung kotse. Yung nagsira, hindi niya binayaran yung sinira. Yung sinira mo, bayaran mo yan. Ikaw ang magbayad, mag-repair ng damage. Okay. Tanong, is it a sin for a starving man to seize a loaf of bread even if he has to break the bakery window to get it? Ito yung mga exception, no? So isang tao na mamamatay na sa gutom, mamamatay na talaga siya sa gutom, hindi yung pag kumuha siya ng bread, nanakaw siya, that is excuse. Hindi yan pagnanakaw. It is survival. No? Ito example ng bata, nagnakaw dahil sa pagkain, inipit yung, as disiplina, inipit yung kamay niya. No? Thus, the starving man who takes the loaf of bread is not stealing, according to catechism. No, is an exception to the rule. For survival, hindi to binibigyan ng justification na magnakaw tayo. Kasi very rare occasion talaga yung mga taong mamamatay na talaga sa gutom. A refugee who takes a car or a boat to escape the pursuers who threaten his life or liberty is not stealing. So, to escape, ipapatay sa iyo. Nagnakaw ka ng bike kasi gusto mo ma-escape, may papatay sa iyo. Hindi yan stealing. In case of emergency. So, yan yung mga example ng mga exception. No? Pero wag natin kaming rason yan, no? Yeah. Okay. Sabi ni St. John Chrysostom, Catechism 2446, not to enable the poor to share in our goods is to steal from them and deprive them of life. Pag may sobra tayo, hindi tayo tumutulong sa kapwa natin mga hihirap,
we are stealing from the poor if we do not know how to share. The goods we possess are not ours, but theirs. We are stewards lang tayo, no? Mga custodian tayo. Managers lang tayo dito. Yung mga ari-arian natin, it is meant to share. So we are stealing from the poor if we don't know how to share. So when we attend to the needs of those in want, we give them what is theirs, not ours. More than performing works of mercy, we are paying a debt of justice. So last slide. Catechism 2447, the works of mercy are charitable actions by which we come to the aid of our neighbor. So giving alms to the poor is one of the chief witness, a work of justice pleasing to God if we help our fellow man, the poor, no? Sabi sa Bible, he who has 2 coats, let him share with him who has none. And he who has food must do likewise. But give for alms those things which are within, and behold, everything is clean for you. If a brother or sister is ill-clad and in lack of daily food, and one of you says to them, go in peace, be warmed and filled, without giving them the things needed for the body, what does it profit? Ibig sabihin, pag may nakita kang your fellow man, no? Kapwa mo, tapos mahirap, naghihirap, tapos sabihin mo, ay, kawawa ka naman, go in peace, no? I will pray for you, God bless you. Wala ka namang, hindi ka naman bumunot sa wallet mo, hindi ka man nagtumulong, sabi mo lang, I will pray for you, God bless you, kawawa ka naman. Kung sabi sa'yo, paano, say pulos ana, what does it good? No? What does it profit? If you can help, you help. Not just by words. You have to help. No? Kasi it is not yours na sabi na. The goods that we possess is not ours. Pag sumusobra-sobra na at saka hindi mo share, it is already theirs. No? Bakit maraming pulubi sa mundo? Kasi we are not willing to share, sabi ni Mother Teresa. Okay. So dito muna tayo, no? Hanggang dito. So next week, we will be talking about the 8th commandment. Okay? The sin, it's about the truth, no? It's about the truth. So any question, brothers and sisters? PM lang, ha? Kasi we have no more time. So who will volunteer for the closing prayer? Brother Carlos, ikaw naman. Closing prayer. Ikaw na po, bro. Brother Carlos. Sige, sugod ta. The Son and of the Father, Holy Spirit. Son, the Holy Spirit. Amen. Saint Michael, Dark Angel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. Guide us to build God up became our humbly spiritual pray. and us with the means of obtaining graces, virtues, gifts of the Holy Spirit and the sacraments, which keep us in a holy state of all times. Saint Michael, place your swords at my door and at the foot of my bed, in front of my vehicle when I drive, and by the side when I walk, and guard and protect me against all evil and all temptations. Amen. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, light and guard, to rule and guide. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, thank you, brothers and sisters. See you. See you Thank you next po. week. Thank you. God bless.